Magandang araw. Ako po si Mark Lester Nirag at ito po ang aking daily devotion. Ano ang laman ng iyong puso? Special Revelation na tinalakay po ni Pastor Russell Campos sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa Hebrews chapter 1 verse 1 to 3. Sabi po ay, in the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom He made the universe. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. After had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. Napakaganda ng mensahe na ito dahil pinapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi lamang nagpapakilala sa pamamagitan ng kalikasan o general revelation. Oo, nakikita natin ang kapangyarihan niya sa araw, buwan, mga bituin, at lahat ng likha. Pero higit pa doon, may tinatawag tayong special revelation. Ang special revelation ay ang direktang pagpapahayag ng Diyos ng kanyang katotohanan sa mga tao sa partikular na panahon at sa pinaka-kumpletong paraan sa pamamagitan ng banal na kasulatan at higit sa lahat sa pamamagitan ni Kristo na siyang salitang nagkatawang tao. Kung general revelation ay nagpapakita ng existence at power ng Diyos, ang special revelation naman ang nagbibigay ng malinaw at tiyak na mensahe, ang kanyang salita, ang kanyang plano ng kaligtasan at ang kanyang kalooban para sa ating lahat. Kaya, ano nga ba ang special revelation ng Diyos sa buhay natin? Ang ibig sabihin nito ay, number 1, you have truly known Christ. Dahil sa salita ng Diyos at sa ginawa ni Kristo sa krus, tunay mong nakikilala kung sino siya. Hindi lang siya basta teacher, hindi lang siya basta prophet, kundi siya ang anak ng Diyos na nagligtas sa atin. Number 2 is, you have a regenerated heart. Ibig sabihin, ang puso mo ay binago na. Kung dati ang laman ng puso mo ay puro galit, inggit, o kasalanan, ngayon, dahil sa revelation ng Diyos, napalitan ito ng pagmamahal, pananampalataya at pag-asa. Ang tanong ngayon, ano nga ba talaga ang laman ng puso mo? Puno ba ito ng sarili o puno ng Diyos? Number 3, you have acquired true knowledge. Hindi lang basta head knowledge na puro impormasyon. Ito ay knowledge na galing mismo sa Diyos. Knowledge na may kasamang understanding at wisdom kung paano mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Yun lamang.